Napakaganda po ng tinura ni Senator De Lima dito nga, or may kaugnayan to sa mga senators na kuno nga ay gustong ipatigil yung contempt order ni Senator Riza Ontiveros laban kay Apollo Kibuloy. Napaghahalata itong mga to. Okay, so merong 5, hanggang ngayon 5 pa lang. Or anyway, nag-withdraw ang isa na si JV Ejercito sa kadahilanan na ano daw. Siguro na pagtanto niya, meron siyang letter kay Robin Padilla na kuno nga ay mukhang dapat talagang paimbestigahan at ipa-aresto itong si Kibuloy. Sa ganang akin, yung pag-withdraw na yan si JV Ejercito, hindi rin Alam mo kung bakit? Kung talagang ikaw ay or aware ka sa mga nangyayari sa paligid natin, alam mo yan, mulat sa pool pa lang. Mulat sa pool pa lang, alam mo na kung anong klaseng tao itong si Kibuloy, kung gaano karaming reklamo itong si Kibuloy. Naandyan ka alam ko may mga in aid of, yung tinatawagan nilang in aid of legislation, sigurado tayo maraming reklamo dyan. Sigurado tayo hindi lang dyan sa DOJ at sa iba't ibang parte pa ng ating bansa kung saan man pwedeng magreklamo yung mga biktima nga natong si Kibuloy. So alam yan ni Senator JV Ejercito. Sumulat sa pulsana, alam mo rin, una pa lang, na hindi ka dapat pumirma doon sa objection ruling, kung ano man yan. Anyway, pero pumirma ka nung una, nang ibig sabihin, tinitimbang mo o yung akala mo totoo yung mga supporters netong si Kibuloy. So parang nanghihinayang ka siguro na abay mawawala sa akin yung mga supporters na yon. Pero yun nga, siguro na naintindihan mo rin na napakarami ang gustong ipa-aresto. Napakaraming kababayan natin ang pabor na ipa-extradite nga itong si Kibuloy para sa kanyang mga kaso sa US at marami siyempreng pabor, mas maraming Filipinos na pabor na si Kibuloy ay makulong, pati na rin siyempre si Duterte. Anyway, so yon 5 minus JV Ejercito at eto nga pong sina Villar, Marcos, Padilla at siyempre si Bongo. Wala pa si Bato de la Rosa. Hindi ata siya miyembro ng committee na yun ni Senator Riza Ontiveros. Anyway, ito po, your best friend, Kibuloy, not exempted from justice. Okay? Pakatandaan nyo yan. Tatak nyo sa kukotin nyo yan. Buti wala talaga kayong hiya dyan sa Senado. Talaga lang. Hindi kayo nahihiya sa mga kasamahan nyo. At ito ibinaba nyo, sinira nyo ang integridad ng Senado. Napakalinaw na naandyan kayo para sa mga kaibigan nyo, hindi para sa kapakanan ng taong bayan at ng ating bansa. Napakalinaw po niyan. So okay, sabihin na natin uli hindi exempted itong kaibigan nyo. There should only be one law for all. Totoo, wala dapat sino man sa atin ang maghari-harian at yung feeling na above the law. Senators should not exempt Kibuloy from the compulsory processes of a legislative injury just because he is a friend. Sabi ni dating Senator Leila de Lima. Compulsory process yung mga ganito. May investigasyon, may mga nagrereklamo, karumal-dumal ang mga akusasyon at nararapat lamang na paimbestigahan dahil sila ay mga legislature at siguro na may malinaw na ito ay magiging batayan nila sa mga gagawin nilang batas. Okay? Yung ganitong klaseng investigasyon. Yun lang. Yun lang talaga. Yun lang. Antindi, no? Kahit ngayon, di pa rin ako makapaniwala sa ginawang ito ni Mr. Robin Padilla. Kaya nga sabi ng mga netizens, napakalawak na po. Malawak na ang panawagan ngayon na ipa-impeach nga ito si Robin Padilla dahil sa kanyang ginawang pagtutol sa contempt order ni Riza Ontiveros kay Kibuloy. Pinaalalahanan ni dating Senator De Lima ang mga mambabatas na hindi dapat pairalin ang pagkakaibigan nila kay Kingdom of Justice founder Apollo Kibuloy para hadlangan ang mga hakbang upang siya ay ipaaresto ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality. Yun pala yun ang haba. Dahil sa patong-patong na paratang na pinupukol sa kanya. Mga paratang ito, dapat talagang pakinggan yung mga nagrereklamo, lalo't lahat yan ay kababaihan. Sana, huwag masayang yung courage nila to come out and tell their story
Talaga nakakahiya yun, napakahirap niyang gawin. Pero they came out to tell their story para nga makamit nila ang hustisya. Ang ibig sabihin, ang tinutukoy natin ay yung mga biktima dito. A senator is a public office, not a personal entitlement. It is a public trust, not a private investment. The accusations raised against Kibuloy are the gravest. Diba? Are the gravest. Rape, abuse of minors, white slavery, religious quackery. Oh my goodness. Ipinost ni dating Senator De Lima sa kanyang Twitter account etong statement na ito. So, 4 na senador ang pumipigil kay Senate Panel Chairperson Rizon Taveros. Yun nga, si Villar, si Padilla, si Marcos at si Bongo. Ilang araw na lang, dahil 7 araw daw yan bago nga tuluyang ipatupad yung arrest order na yon. At kailangan pirmahan yan syempre ng Senate President. Tignan natin kung anong gagawin ng Senado, ng Senate President in particular. This is not to mention his role as the gun runner and money launderer for Duterte and the Davao Death Squad. So, bukod doon sa mga reklamo, napakarami pa. Napakarami pa, Kibuloy against or versus the Philippines. Ito yung mga posibleng paimbestigahan pa. Hidden wealth, gun runner, money launderer, at marami pa pong iba. You see, kung yan ay paninira, grabe naman yung naninirang yon. At sino ba yon? Sino maninira sa kanya? Sino ba siya? May mga kalaban ba siya sa politika? Hindi naman siya politiko. Dito sa atin, yung sinasabing paninira, posibleng politiko lang ang may gawa. At sa tingin ko rin, hindi yan or walang posibleng siraan na nangyayari between church leaders, religious leaders, and the other, or between them, anyway. Diba? Kaya yung sinasabing political persecution, malabo, hindi ka politiko, Kibuloy, at lalong hindi yung religious persecution dahil pakialam namin sa relihiyon niyo, kung relihiyon man yan o kulto. Good luck.